Ano ba talagang nangyari kay Vic Manuel? Bakit di na siya nahagilap? At kahit nga halos nung gumaling na siya sa kanya injury, bakit parang hindi na siya nagagamit ng lubos ng San Miguel? Hindi kaya totoo talaga na maglalaro na siya sa MPBL sa Manila Stars? Ating sasagutin lahat ng yan. At ang apo ni Raiko Toroman na si DRD Sekularac na dating umiidolo kay Chris Tiu, isa na ngayong star player sa U16 team under Serbia. Ang galing po ng batang to. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Bakit nga ba hindi na ginagamit si Manuel Macuis? Maraming factors ang tinitingnan ng San Miguel at ito nga ay kanilang pinagbabasihan bago nila i-renew ang kontrata ni Manuel sa SMB. Una, yung pagiging injury prone. Kahit nung nasa Phoenix at Alaska pa to, talagang kaakibat na yan ang katawan ni Manuel na madalas ma-injure. At yan din mismo ang dahilan kaya limited minutes lang ang binibigay sa kanya ng SMB kahit hindi siya injured. Pangalawa, aging na si Manuel. Well, wala nang dapat ipaliwanag dito kasi kapag aging ka na, bukod sa injury prone, hindi na masyadong nakaka-power play, hindi na masyadong malakas sa poste, lalo na kapag big man ka, talagang malaking epekto ng pagkakaedad sa katawan mo. Pangatlo, marami ng big man ng SMB. Kumbaga loaded na sa front court ang SMB ngayon, tapos may kukunin pa nga daw silang big man na rookie. Pangapat, ginagawa na lang siyang panghalili kapag marami ang injured, lalo na si Abay. Pero kapag malusog si Abay, ganun pa rin ang minuto na binibigay sa kanya, sobrang limitado na. Panglima, ititrade na nga siya dahil may isang team na nagka-interes sa serbisyo niya mula sa PBA at ang isa naman galing sa ibang liga, ang MPBL. Pag-usapan natin itong MPBL. Ayon sa mga rumors na si Manuel daw ay maglalaro na sa MPBL. Pinabulaanan po niya. Sabi niya hindi naman daw totoo. Actually, ang alam lang namin na si Manuel ay posibleng i-trade anytime soon at ang Manila Stars gusto po siyang kunin. Kung sa bagay, nakikita naman kasi ng isang PBA at MPBL team na to na siya nga hindi na masyadong ginagamit. Despite sa pagiging injury prone niya, gusto pa rin nilang kunin ang big man na to. Ang hindi lang namin alam kung saan siya lalanding. Syempre, pipiliin ni Manuel yung isang team sa PBA. Sa tanong kung nasa na siya ngayon, syempre nasa SMB pa rin pero naghihingalo na ika nga. Mabuti sana kung hindi pa masyadong mahina-hina. Hindi nga masyadong napapakinabangan ng SMB, lalo na dun sa finals. Ano kayang kahihinat na ng karera ni Manuel? Ang hinala namin baka bumalik to sa Phoenix, sa Magnolia or sa Converge, lalo na itong Converge na kailangan nila ng veteran service, yung may experience or bagay na bagay din siya sa Magnolia. Tamang-tama nandun si Calvin, yung tropa niya. Kailangan ng Magnolia ngayon ng big man na malakas sa poste at mas lalakas pang front court ng Mags. Kung ako kay Manuel, hindi ako papayag na bangkuin lang ako ng madalas dun ka sa kahit hindi caliber team pero may malaking pakinabang. Hindi ko lang din alam kung aware ba si Manuel sa paligid niya, pero kapag na-trade na nga siya, saang team kaya siya nababagay? Tara, next update. Ito bongga. Apo ni Raiko Toroman na si DRD Sekularac na dating batang-bata pa nanonood ng PBA live games. Ngayon, isa ng legit star player ng U16 team Serbia. Aba, may future ang batang to. Base sa galawan niya, parang meron talaga siyang pang Pinoy na aurahan. Yung alam mo na hindi talaga magpapaawat sa court, talagang laban kung laban. Magaling siyang bumasa at bumasag ng play. Mataas ang number of steals at buwis buhay kung dumepensa. Mabilis ang opensa niya kaya open siya sa fast pace at alam naman natin ang kilala ang Serbian team pagdating sa fast pace. Higit sa lahat, may laban siya pagdating sa shooting. Mataas ang kalidad sa 3-point field. Ang kinakabibiliban ko sa kanya para hindi siya napapagod. Kumbaga sa atin parang meron siyang NSD spirit. Alam niyo ba kung sinong idolo niya? Si Chris Tiu. Lalo na nung napanood niya nung naglaro pa siya sa Gilas. Malakas ang inspirasyon niya sa mga Pinoy kaya ganun na lamang siya ka-agresibo every time na maglaro siya. Siya ay nagkaka-average ng 13 to 15 PPG at asset niya yung susugod, magdadrive sa basket kahit ilang bantay pa yan. Ganun siya ka-agresibo, matapang. Tsaka isa pa, bata pa si DRD. Marami pa siyang kayang gawin at magiging Bogdan Bogdanovic pa nga siguro yan kapag nahasa pa niya ang kanyang shooting. Nako, sayang sana may ganito kabata ng mga pasama sa Gilas, no? May dugong Serbian. Alam natin pure quality at talent talaga nakikita sa kanila. Halos lahat sa kanila nakakatungtong sa NBA. Nice one. DRD Sekularac.